sa'yo, Panginoong Jesucristo. Kapag ngayon napakinggan ang tinig ng poong mahal, huwag na ninyong hadlangan ang pagsasakatuparan ng mithi niyong kalooban. Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong amang nasa langit. Kaya nga kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipagmakaingay ito katulad ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw doon sa sinagoga at sa mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kung naglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan upang malihim ang iyong paglilimos. At gagantihan ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. At kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagpaimbabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga panulukang daan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita. At gagantihin ka ng iyong amang nakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Kapag nag-aayuno ka, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga mapagpaimbabaw. Hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kapag ikaw ay nag-aayuno, mag-ayos ka ng buhok at maghilamos upang huwag mapansin ng mga tao na nag-aayuno ka. Ang iyong amang hindi mo nakikita, ang siya lamang nakakaalam nito. Siya na nakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim, ang gaganti sa iyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo mo na po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Pakibati nga po ang katabi ng magandang tanghali. Mga kapatid, sinisimulan po natin ang panahon ng Kwaresma sa pagdiriwang po ng Miyerkules ng Abo. At alam po natin mga kapatid na ang bawat isa po sa atin ay papahiran ng abo sa ating mga noo. At ano po ba ang ipinapahiwatig ng pagdiriwang na ito? Isa lamang po, na ang bawat isa po sa atin nagmula sa alikabok at babalik sa pagiging alikabok. Kaya nga, ang panawagan sa atin kapag tayo ay nilaligyan ng abo, pinapaalala sa atin na bago tayo dito sa lupa, tayo ay naging alikabok. Tayo ay walang-wala. At pagkatapos natin dito sa lupang ito, babalik ulit tayo sa pagiging alikabok.
Sa madaling salita, ang bawat isa sa atin hindi mananatili sa lupang ito. Tayong lahat ay lilipas. Kaya mamaya ho, kapag nilagyan kayo ng abo, ang literal ho na gustong sabihin ng pari o ng ministro na maglalagay po ng abo sa inyong mga noo ay ganito: mamamatay ka rin. Okay lang po ba yon? Mamaya kapag nilagyan ko po kayo ng abo sa inyong mga noo, sasabihin ko, mamamatay ka rin. Baka sabihin ng ilan, mauna ka, Father. Ikaw muna, Pero nakakatawa man, ito yung realidad. Ito ang tunay na ipinapaalala sa atin, na tayong lahat ay wala at babalik sa pagiging wala. Alikabok, nagsimula at babalik sa pagiging alikabok. Mga kapatid, paalala po sa atin sa araw na ito, ang krus sa ating mga noo ay pagpapahayag na si Jesus ay nasa puso natin. Uulitin ko po yun ha. Ang krus sa ating noo ay pagpapahayag na si Kristo ay nasa puso natin. Ang krus na nasa ating mga noo ay hindi po palamuti. Uulitin ko ha. Hindi po yan palamuti. Nangangahulugan na kaya tayo may krus sa noo dahil nasa puso natin si Jesus. Kaya nga ang hamon sa atin mga kapatid, kapag ikaw ay nagpalagay ng noo, dapat sikapin mong magbago. At anong klaseng pagbabago? Na sa iyong buhay, mamutawi si Jesus. Nakakalungkot po minsan mga kapatid, bakit? Minsan kapag Miyerkules ng Abo, lahat ng simbahan punong-puno. Lahat ng mga Katoliko gustong magpalagay ng abo. Pero kapag nalagyan na ng abo, anong ginagawa? Paglabas pa lamang ng simbahan, nagmumurahan na. May krus yan sa noo, ha? May krus sa noo, anong ginagawa? Naninira pa din ng kapwa. May krus sa noo, naniniwala pa rin sa mga mahika. May krus sa noo, kung makakain ng mga baboy, wagas. Bakit? Baka kasi yung krus, palamuti. Baka kasi yung krus, hindi nakikita na buhay si Kristo sa puso. Kaya nga minsan sinasabihan ko yung mga tao, kung hindi natin kayang isabuhay si Kristo sa puso natin, huwag na tayong magpalagay ng krus. Bakit? Dahil nagiging walang saysay ang mga bagay na ginagawa natin kung walang pagsasabuhay. Nagiging walang saysay ang mga bagay na ginagawa natin sa araw na ito kung walang pagsasabuhay. Kaya nga mga kapatid, sa ating ebanghelyo, ano ang sabi sa atin ng Panginoon? Kapag maglilimos ka, wag nang ipagmakaingay ito. Kapag tutulong ka sa iyong kapwa, wag nang ipagmaingay. Wag mo nang i-broadcast. Bakit? Minsan kasi, nagiging show na lamang, nagiging palabas na lamang. Sabi pa ng Panginoon, kapag ikaw ay nananalangin, wag mo nang ipakita na ikaw ay nananalangin. Pumasok ka sa iyong silid. Kapag ikaw ay mag-aayuno, wag mo kang malungkot ang iyong mga muka. Sa madaling salita mga kapatid, ang panawagan sa atin sa araw na ito,
Panibaguhin ang puso, hindi ang panlabas na kaanyuan. Panibaguhin ang sarili, hindi ang panlabas na kaanyuan. Kagaya ng paglalagay sa krus, hindi yan palabas, kundi isa siyang karakter na dapat sumasa atin sa buhay natin bilang mga Kristiyano. Bakit parang malungkot po kayo? Pero di ba yan ang hamon sa atin? Baka kasi napakadaming Katoliko nga ang may krus sa noo, pero walang pagsasabuhay. At kung walang pagsasabuhay, ano ang tawag doon? Pakitang tao. Sapat na ang panlabas na kaanyuan. Kaya mga kapatid, ano ang hamon sa atin? Kung ang puso puno ng pag-ibig, kung ang puso puno ng pagmamahal, kagaya ni Kristo, ang pagsasabuhay natin sa Kanya ay tunay na makikita sa ating buhay. Mga kapatid, ang krus ay tanda, hindi ng pagpapakahirap, kundi tanda ng pag-ibig ng Diyos. Di ba ho sa mga kabataan ngayon, usong-uso ho yung ganyang symbol? Ano po bang tawag dito? Opa. Diba? Sabi nila mga kabataan ngayon, opa. Pero di ba ho sa mga may edad na, dati kapag tayo ay nag-aantanda ng krus, anong ginagawa natin? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, at gumagawa tayo ng krus sa ating mga daliri at hinahalikan ng krus. Tama po ba? Pero sa kabataan ngayon, puso. Pero mga kapatid, ang pinakamagandang simbolo ng pag-ibig, hindi ang puso, kundi ang pinakamagandang simbolo ng pag-ibig, krus. Dahil sa krus, tunay na ipinaramdam ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa bawat isa. Ngayon po ay Valentine's Day. Sabi nila, araw ng mga puso. Pero araw din ng pag-ibig. At ang pag-ibig, hindi lamang nakikita sa puso. Ang pag-ibig, nakikita kung paano bitbitin at buhatin ang krus. Mga kapatid, magpapalagay tayo ng abo, ng krus sa ating mga noo, hindi upang maging mabuti sa harapan ng ibang tao, kundi magpapalagay tayo ng krus sa ating mga noo upang ipaalala sa atin ang pagmamahal ng Diyos. At kung naranasan natin ang pagmamahal ng Diyos, nawa tayo din ay maging imahe ng pagmamahal ng Diyos para sa iba. Hindi po ito palabas, hindi palamuti, bagkus isang karakter na dapat isabuhay bilang mga Kristiyano, bilang mga Katoliko, at bilang deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno. Amen.